Hello mga beshies! Welcome na naman dito sa aking YouTube channel. And today's vlog, isang loan app pa rin. Yung pagchichikahan natin, yung pagchichismisan natin mga be. Ayan, at ayon sa loan app na ito, pwede nga daw tayong makahiram hanggang 20,000 pesos. At pwede natin bayaran sa loob ng 7 buwan or 7 months. At 3 steps lang nga lang daw, pwede tayong makahiram. So, yan mga beshies. Sana mapanood nyo ulit yung buong video na ito. Kasi, napansin ko lang doon sa mga loan app or yung nagawan ko ng aking honest review na na-upload ko sa aking Facebook page. Marami yung mga nag-comment na kesyo hindi maganda yung naging experience nila. Kaya sana nga po, mabigyan ko kayo ng babala or mapanood nyo yung video na ito para magkaroon din kayo ng idea kung ano nga ba yung possible na ma-experience nyo sa isang loan app pagdating sa interest, sa processing fees, at yung loan terms. Kasi minsan kapag odds lang yung nakita nyo sa iba't ibang mga social media or yung mga pa-odds ng iba't ibang mga loan apps sa iba't ibang mga social media, diba, ay parang okay siya utangan na parang gusto nating subukan dahil nga sa tingin natin ay makakatulong sa ating mga pangangailangan. So, itong loan app na ito ay medyo matagal na rin. So, babalikan lang ulit natin kung may nagbago ba sa law. Pero syempre, bago ang lahat mga beshies, kung ngayon ka lang nanood sa aking mga videos, ay mag-subscribe ka na nga po para makasali ka sa ating pa-cellphone giveaways na ini-announce ko nga po every 25th of the month. So, ito na nga, Peranyo ulit, yung i-share ko sa inyo na loan app, Peranyo Secure Lending Online. Maximum loan amount hanggang 20,000 pesos at hanggang 150 days or halos nasa 7 months nga yung loan terms or payment terms. So, click lang natin yung apply, pero bago yun mga beshies, merong nakalagay dito sa baba na only 3 steps for your loan. Simple steps. Experience fast application within 5 minutes, di ba? So, napakabilis daw yung pag-process nito ng ating loan application kasi 5 minuto lang. Quick transfer. It will provide you with the fastest help and easiest process. No mortgage loan help seize the fire. Empire Pig, meron naman silang nilagay sa baba na kung saan registered nga daw po ulit ito sa Securities and Exchange Commission. Pero minsan kasi di ba mga beshies, kahit sabihin natin na registered sa Securities and Exchange Commission, kung hindi naman po sumusunod sa kung ano nga yung processing fees or yung mga interest na tinatakda ni SEC or ng SEC ay hindi pa rin natin masabi na okay or legit na pwedeng utangan. Para makautang tayo dito sa Peranyo, kailangan nating masagutan na naman yung personal information like yung marital status, yung education, yung loan purpose, yung address at detail address, at kailangan daw natin ilagay yung ating email address. Next nga ay yung contact information, yung occupation, yung emergency contact, at identity information. Dito nga mga beshies, mag-upload na naman tayo ng isang valid government ID. Valid government ID nga mga beshies, kailangan nating mailagay yung ID number at i-upload nga yung ID front. So make sure to take a clear picture of your valid ID. This image will be used to check your eligibility. So, face recognition meron din. Itatapat nga lang din natin yung ating mukha sa cellphone na gagamitin mo mag-apply, pero sabi mo nga, please lang huwag nyo munang subukan. ID na tinatanggap, pwede yung UMID, yung TIN, yung SSS card, yung driver's license, passport, at pag-ibig. And agad-agad, dito na tayo sa withdrawal account. You can add to a different receiving account to a more successful disbursement. And make sure that this account number is active and able to receive funds. So, pwede nga ito via bank or via e-wallets. Wallets lagi yung pinipili ko, lalo nga yung GCash kasi ito naman talaga yung mabilis na i-navigate, diba? So, maliban sa GCash, pwede nga daw natin matanggap yung loan proceeds sa PayMaya, sa GrabPay, or sa Coins. At kung makikita nyo mga beshies, pagkapili ko or pagkalagay ko ng withdrawal account or kung saan ko gustong matanggap yung loan proceeds, ito nga po, be evaluating remaining time, 20 seconds yung binibigay. Reviewing your information, we are evaluating your credit. It will take 20 seconds. Please do not leave this page. So, after nung 20 second evaluation, ay 2,000 nga lang daw yung pwede kong mahiram, diba? From 20,000, naging 2,000 pesos lang. Pero syempre,
tutuloy pa rin natin para magkaroon nga tayo ng idea nung possible na ma-experience natin dito. So, doon sa 2,000 pesos na utangin ko, bali, long terms na in-offer nga ay 7 days lang. So, nag-apply ako July 16 at babayaran ko sa July 22. So, yun nga po, 7 days lang talaga yung long terms. Napaka-short term lang compared doon sa pambungad nila or pambungad ng loan app na ito na hanggang 150 days or halos na sa 7 months na loan terms. Pero dito pala sa dulo ng aking loan application, ay 7 days lang talaga yung ino-offer nito na loan terms. Merong detail of the fees. Doon sa 2,000 pesos na possible na mautang ko, merong credit assessment fee na 252 pesos, platform service fee 336, account management fee 252, withdrawal service fee 50 pesos, interest 0 daw, account receive doon sa 2,000 pesos. Bali, pagkatapos nito ni ikaltas lahat-lahat ng iba't ibang klaseng fee, amount receive ay 1,110 pesos. Diba? Akalain mo, 2,000 nga lang or napakababa nga lang yung amount na possible na mautang ko kasi 2,000. Ang matatanggap ko lang ay 1,110 pesos dahil kakaltasan nila ito ng iba't ibang fee, di ba? Credit assessment fee, platform service fee, account management fee, withdrawal service fee. Di ba? So nakakaloka, napakataas itong mga fees na ikakaltas nila, kaya isang pautangan online na naman na hindi magandang utangan. So kung makita nyo dito sa baba, may nakalagay na total outstanding ay 2,000 pesos. Due date nga ay sa July 22, 2024 na kung saan magbabayad daw pa ako ng 1,999.8. At akalain mo mga beshes, meron pang next due date daw sa December 12, 2024. May babayaran daw ako na 0.2. Diba? So, ginagawa tayong walang alam. Kung makita mo, naglagay kasi sila ng second due date para masabi na 6 months na 7 months yung long terms. Pero, yun nga po, sa December 12, 2024, 0.2 lang daw yung babayaran ko. Pero, ayun, huwag po kayong malito. Kasi dito pa lang sa first due date natin, sa July 22, 2024, ay kailangan na po nating bayaran yung halos buo ng inutang natin at meron pang ang dagdag. Kasi di ba ang baba nung matatanggap mo na amount, tapos kailangan mong magbayad ng 2,000 dahil sa due date. Hindi na naman ito magandang utangan. At kung sakali daw na gusto nyo umutang, syempre, mamimili lang po kayo kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede nga po via bank or via e-wallets. Gcash kasi yung pinili ko dito mga beshies. Pero yun nga po, etong pera nyo ay hindi talaga magandang utangan. Napakataas yung mga fees na ikakaltas nila. And napaka-short term nga lang po kasi within 7 days kailangan po nating makabayad dito. At kung sakaling meron kayong experience na napahiya kayo or hindi magandang karanasan sa loan app na ito, sana po i-comment nyo yan. So yun lang mga beshies, at sana po talaga makatulong yung video na ito sa inyo para hindi nyo talaga subukan, hindi nyo ma-download yung pautangan na ito or yung loan app na ito para hindi nga masira yung buhay nyo, hindi kayo mas lalong ma-stress. Yun lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you on my next vlog. Bye-bye!